Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-19 taon. At dito nagpapakilala sa ating Panginoon, ang ating Panginoon, na siya ay napakabuti. Subukin natin ang kabutihan niya at ibibigay niya sa atin ang tulong, ang lahat ng pangangailangan natin, kahit ang buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo tungkol kay Jesus, sapagkat sinabi niya, siya ang tinapay na buhay na galing sa langit. Winika nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina? Bakit sinasabi niyang siya ay nanaog buhat sa langit? Ani Jesus sa kanila, huwag sana kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, kundi hindi aakitin ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y bubuhayin kong muli sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Walang sino mang nakakakita sa Ama, kundi ang nanggaling sa Diyos. Siya nga ang nakakita sa Ama. Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ang inyong mga magulang ay kumain ng mana sa ilang at namatay. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, upang ang sino mang kumain nito ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na galing sa langit. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman sa ikabubuhay ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Panginoon, kunin mo na ako. Hirap na ako. Gusto ko nang mamatay. Minamahal ko mga kapatid, ito ang larawan. Ito ang pananalita ni Elias sa unang pagbasa. Tanda ng kanyang pagsubok sa hirap sa buhay. Hindi lamang si Elias, kundi marami sa kapanahunan natin ngayon. Ang halos ganito rin ang kanilang pananalita dahil sila ay naghihirap. Yung mga may sakit, minsan ay tinawag ako ng may sakit. At ito rin ang sabi niya sa akin, Father, ako'y hirap na. Gusto ko nang mamatay. Kung saan man yang mayroong euthanasia na yan, dalhin mo ako doon upang matapos na ang aking paghihirap. Hindi lamang sakit ng paghihirap. Maraming sakit, paghihirap, dahil sa mga problema sa buhay. Mga problema sa kanilang relasyon, mga problema financially, problema sa kanilang pamilya, at iba't ibang problema na para ba doon sa iba ay wala ng katapusan. Kaya ang sinasabi nila, gusto ko nang matapos, hirap na ako, gusto ko nang mamatay. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng mga paghihirap na ito na ating nararanasan, sana wag nang dumating doon sa pagsuko ni Elias, hirap na ako, kunin mo na ako, gusto ko nang mamatay. Minamahal ko mga kapatid, sa mga pagbasa ngayon ay may mga kasagutan. Yung unang pagbasa na karanasan ni Elias,
yung aral ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon, ng lakas upang ipagpatuloy natin ang ating mga gawain at ang ating buhay sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. Napakaganda ng sinasabi sa Salmo. Subukin ninyo tingnan kung gaano kabuti ng Panginoon. Si Elias sa kabila ng kanyang paghihirap ay dito pumasok yung kabutihan ng ating Panginoon. Naranasan niya yung kabutihan ng ating Panginoon. Naroon siya at hindi na makakilos. Naghihintay na lamang siya ng kamatayan. Kaya't sumuko na siya at sinasabi niya, kunin mo na ako, Panginoon. Subalit dumating ang anghel ng ating Panginoon. May dalang pagkain at tubig. At sinabi kay Elias, gumising ka, Elias, kumain ka. At dito'y unti-unting nagkaroon ng lakas si Elias. Sa ikalawang pagkakataon ng pagdadala ng pagkain ng anghel na yun ng ating Panginoon, ay doon nagkaroon na siya ng tunay na lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy niya yung utos ng ating Panginoon, yung kanyang paglalakbay hanggang makarating siya sa bundok ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, naranasan ni Elias ang kabutihan, ang tulong ng ating Panginoon sa panahong kailangan niya ang suporta ng ating Panginoon. Kung gagawin natin ang lahat ng ating makakaya, kung ipagpapatuloy natin ang ating gawain, doon ibibigay ng ating Panginoon ang kanyang tulong sa atin. Ang ganda ng mensahe ng mga atleta nating mga Pilipino noong Olympics sa Tokyo. Sinasabi nila na ang ating Panginoon na nagbigay sa kanila ng lakas. Si Nestor Petesio, na nanalo ng silver medal sa boxing, sinasabi niya nung una habang siya nagtitraining, hirap na hirap siya, nagsasakripisyo siya sa kanyang training. At ang kanyang sinasabi, hindi titigil hanggat walang ginto. Ipinagpatuloy niya sa sakripisyo niya yun. Hanggang makuha nga, hindi niya nakuha ang ginto. Subalit nakuha niya ang silver medal doon sa Olympics na yon. Kalo pa alam, nang siya ay manalo sa semifinals against Tanaka ng Japan, at siya ini-interview, ang sinabi niya, ang nagbigay sa kanya ng lakas at tagumpay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yumar Martial, na nakakuha ng bronze medal, siya rin ay nagsasabi ng ating Panginoon na nagbibigay sa kanya ng lakas sa lahat ng training niya, sa lahat ng sakripisyo niya. Ganon din si Edelyn Diaz, ang unang nakakuha ng ginto na Pilipino sa Olympics. Nang siya ay ini-interview, paano mo nabuhat yung 127 kilos na yon na hindi mo nagawang buhatin sa iyong training? Paano mo nagawang buhatin ng finals na yon? Wala siyang maisagot, kundi sinasabi niya, ang nagbigay sa kanya ng lakas upang buhatin yung 127 kilos na yon ay ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating Panginoon, na kung ipagpapatuloy natin ang dapat nating gawin, doon papasok ang kanyang biyaya, doon papasok ang kanyang tulong. Naranasan ito ni Elias, naranasan ito ng ating mga atleta, mga Pilipino, at halos lahat ng mga atleta sa mundo na nagagawa nilang magsakripisyo upang makamta nila ang kanilang tagumpay. Doon nila nararanasan ang tulong ng ating Panginoon. Subalit ayaw ng ating Panginoon na patuloy tayong magdanas ng hirap. Ayaw ng ating Panginoon na patuloy tayo na magkaroon ng mga problema sa buhay. Gusto niya sa kanyang paglalang sa atin ay ang ipinangako niya ay buhay ng katiwasayan,
buhay ng kaganapan, kompletong buhay. Kaya't sa banal na Ebanghelyo ngayon ay pinapangako niya upang sa ganon ay huwag tayong tumigil at sumuko, kundi bigyan tayo ng lakas at buhay. Dito nagpapakilala siya, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi niya sa linggong ito. Ito ay sinabi niya rin noong nakaraang linggo. At patuloy niyang sinasabi na ang lahat ng kumakain ng tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay sa akin. At ako ay mananatili sa kanila na magbibigay ng lakas, magbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, ang sinasabi niya, ay magkakaroon ng buhay hanggang sa wakas magkakaroon ng kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, buong buhay ng ating Panginoon ang ibinibigay sa atin. Ang sinasabi nga niya, ang tinapay na ibinibigay ko ay aking laman sa ikabubuhay ng daigdig. Buong buhay niya, walang itinira sa kanya, kundi lahat ay inialay niya, isinakripisyo niya para sa atin. Ang hinihingi lamang niya sa atin ay yung buong buhay din natin na iaalay din sa kanya, buong pananampalataya sa atin, upang sa gayon, pananampalataya natin, upang sa ganon, tayo ay maging tapat hanggang sa katapusan ng ating buhay. At doon lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, huwag tayong matakot, huwag tayong sumuko. Alalahanin lagi natin ang salmo. Subukin ninyo at tingnan ang kabutihan ng Panginoon. At ito nga ay makakamta natin ang kabutihan ng ating Panginoon. May announcement din po ako pagkatapos ng blessing para dito sini. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, gawin natin ang ating makakaya. At ang ating Panginoon ay laging kasama natin. Magbibigay sa atin ng lakas. Magbibigay sa atin ng inspirasyon upang magampanan natin ang lahat ng dapat natin gawin. At away pagpalain kayo ang makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.